Bakit nga ba walang gustong pumunta sa isang deep sea drilling rig na nag-aalok ng $1,000,000 na sahod? Sabi nila parang langit doon sa araw, makakakita ka ng mga balyena at napakaganda ng paglubog ng araw. Pero pagsapit ng gabi, nagiging parang impyerno. Bubuksan mo ang pinto at puro walang katapusang dilim lang ang makikita mo. Kahit ilawan mo ng flashlight, tila nilalamon lang ng dilim ang liwanag. Wala kang makikitang ibang tao, ni bangka man lang, sa loob ng isang buwan. Ang pag-iisa ay parang alon na dahan-dahang lumalamon sa'yo. Kahit may lobster, bar at gym sa paligid, hindi nito kayang alisin ang takot na dala ng nakakapanghinang dilim. Pero kamangha-mangha ang mga isda. Sa dagat, kahit isang piraso lang ng biskwit makakaakit na ng libo-libong isda. Kahit tira-tira na itapon mo sa dagat, agad itong pinupulot. Kahit ang dumi ng tao, nawawala sa ilang segundo. Parang baliw na kwento, di ba? Pero ang tunay na panganib ay hindi ang mga isda, ang mismong kapaligiran ang delikado. Malayo sa lupa, maaaring mangyari ang aksidente anumang oras. Kaya dapat may escape hatches ang platform at palaging nagsasanay ng evacuation drills ang mga manggagawa. Ito ang kwento sa likod ng $1,000,000 na taunang sahod. Makukuha mo ang pera pero kapalit nito ay kalayaan at pagkakaroon ng kasama. Sabi nila, ang pamumuhay dito ay nakasalalay lang sa dalawang bagay. Ang kulay kahel ng dapit hapon at ang 6 na zero na regular na lumalabas sa iyong bank account. Akala mo ba lahat ng college courses ay ticket na papuntang yaman? Eh hindi, besh. May mga kurso kasi na kahit top of the class ka pa, pag graduate mo, minimum wage pa rin ang kita mo. Kaya bago ka mag-enroll at gumastos ng daang-daang libo sa tuition, panoorin mo muna to. Dahil ito ang top 10 college courses na may pinakamaliit na sahod sa Pilipinas. Number 10, education. Ang average salary pagka-graduate, 20,000 pesos to 25,000 pesos a month. Yan ay ayon mismo sa PSA 2023 Labor Force Survey. Ang mga guro ang pundasyon ng lipunan. Pero guess what? Sila rin ang kadalasang pinakakawawa sa payslip. Lalo na kung private school pa sa probinsya. Talagang hindi sasapa sa monthly expenses mo. Number 9, agriculture. Ang average salary, 15,000 pesos to 20,000 pesos a month. Yan ay ayon sa PSA Labor Report. Kung ang tanong ay kanin o wifi, kanin syempre, di ba? Pero yung mga nagtatanim ng bigas, halos wala ngang pambili ng wifi. Sa sobrang baba ng sahod, parang gulay na lang din ang inuulam nila araw-araw. Number 8, fine arts. Ang average salary pagkatapos graduate, 14,000 to 18,000 pesos a month. Yan ay ayon sa Pay Scale PH. Yes, creativity is priceless. Pero real talk, bills are not. Sa freelancing at gallery shows, naku baka maghintay ka muna ng ilang taon para makapag-ipon ng pambili mo ng Apple Pencil. Number 7, hospitality management. Ang average salary pagka-graduate, 13,000 to 17,000 pesos a month. Yan ay ayon mismo sa data ng PSA. Aba, ang galing mo mag-set up ng 5-star buffet. Pero ang sahod mo, pangkarinderya lang. At kung di ka pa sa Manila nagtatrabaho, nako good luck na lang sa tips na makukuha mo sa mga customers. Number 6, tourism. Average salary, 12,000 pesos to 16,000 pesos a month. Yan ay ayon sa Pay Scale PH. Gusto mong mag-travel around the world? Well, baka sa Google Maps ka muna mag-practice. Ang sweldo kasi sa simula, pang pamasahe lang pabalik ng bahay galing sa trabaho. Number 5, social work. Ang average salary, 11,000 to 15,000 pesos a month. Yan ay ayon mismo sa PSA at NGO Salary Index. Itong kurso na to ay may kinalaman sa pagtulong sa mga tao. Yes, helping people. Pero yung helping your wallet, no. Kung may bayad lang ang compassion, baka milyonaryo na ang mga social workers natin. Number 4, performing arts. Average salary pagka-graduate, 10,000 to 14,000 pesos a month. Yan ay ayon sa PSA data. Kung ang habol mo after mong graduate ay standing ovation sa teatro, kumuha ka ng kurso na performing arts. Pero kung sahod ng pag-uusapan, ako baka magdalawang isip ka. Number 3, communication or journalism. Average salary, 9,000 pesos to 13,000 pesos a month. Yan ay ayon sa Pay Scale PH. Kayang magsulat ng headline, pero struggle sa budget ng grocery. Yan ang dinaranas ng mga communication or journalism graduate. Kaya ang kadalasang pagsak nila, call center. Number 2, flight attendant. Training level. Ang starting salary, 8,000 pesos to 12,000 pesos a month. Take note, on training pa lang to ha. Wala pa sila sa aeroplano
eroplano talaga. Yan ay ayon mismo sa Airline Salary Watch PH. Kung akala ng lahat sobrang taas ng sahod ng flight attendant, nako, sa simula, hindi. Training allowance pa lang kasi ang sahod nila. Parang libre lang ang pagngiti mo sa buong eroplano. Number 1, skilled agri, forestry, and fishery workers. Ang average salary nila, 7,000 pesos to 11,000 pesos a month. Yan ay ayon sa PSA Labor Report. Yung mga taong nagbubungkal ng lupa at nagpapakain sa buong bansa pero hindi makabili ng sariling bigas. Oo, ganun kababa ang pasahod ng sektor na ito. Kailangan ng reforma, hindi lang ng repolyo. Alam mo bang ang average monthly salary sa Pilipinas ay 18,423 lang? Pero kung ang kurso mo nung college ay pang high paying talaga, pwede kang kumita ng doble o triple agad pagkatapos mong graduate. Kaya sa video na to, aalamin natin ang top 10 college courses na may pinakamalaking sahod sa Pilipinas. Yan ay ayon sa legit salary data mula sa Indeed, Jobstreet, Talent.com at iba pa. Number 10, pharmacy. Average monthly salary, 22,240. Yan ay ayon sa Indeed Philippines. Mataas ang demand ngayon sa mga pharmacies dito sa ating bansa, lalo na sa mga ospital at butika. Steady ang sahod. Kung may sarili kang pharmacy, mas malaki ang pwede mong kitain. Number 9, architecture. Average monthly salary, 25,970. Yan ay base mismo sa Indeed Philippines. Kung may hilig kang mag-design ng arkitektura ng bahay, buildings at dream spaces, ito na yon. Ang mga architects ay pwedeng mag-freelance o magtrabaho sa mga firms. Number 8, engineering. Average monthly salary, 27,000 pesos. Sa mga civil, electrical, or mechanical engineers, hindi lang above average ang sahod, kundi mataas din ang respeto natin sa mga engineer dito. Kailangan ng isang bansa ng mga engineers para sa kanyang development. Number 7, computer science or IT. Average monthly salary after graduation, 28,074. Yan ay ayon sa Talent.com Philippines. Gusto mo bang maging programmer, web developer, cybersecurity expert? Nako, dahil pasok itong mga ito sa top earners dahil tech is the future. Ang bawat kumpanya sa Pilipinas, kailangan ng mga IT graduates. Number 6, accountancy. Average monthly salary after graduation, 31,057 pesos. Kung mahilig ka sa numbers at spreadsheet, ito na ang career para sa'yo. Certified Public Accountants or CPA are always in demand, mapalokal man o sa abroad. Number 5, flight attendants. Average monthly salary, 28,566. Kung pangarap mo mag-travel habang kumikita, ito na ang career para sa'yo. Ang mga flight attendants ay may competitive na sahod at maraming perks tulad ng travel allowances at hotel accommodations. Number 4, dentistry. Average monthly salary, 32,643. Isa ito sa mga most stable and high-earning medical careers. Lalo na kung may sarili kang clinic, ilang ngiti lang, kita agad. Number 3, law. Average monthly salary after graduation, 48,388. Ayon ito sa Philippine Go. Corporate lawyer ka man o public defender, mataas ang sahod, lalo na kung senior partner ka na. But it takes grit and years of study to reach the bar. Number 2, medicine. Average monthly salary after graduation, 58,000 to 68,000 pesos. Yan ay ayon sa Jobstreet PH. Kung kaya mong tiisin ng ilang taon sa med school, ang reward, stable, in demand, at high-paying career, lalo na kung may specialization ka. Number 1, aviation. Average monthly salary, 135,363. Ito na ang nangunguna sa ating listahan. Maging piloto o aircraft engineer, nako, ang taas ng sweldo. Kaya kahit mahal ang tuition, mataas din naman ang magiging sahod mo.